Good morning, good evening, good afternoon in some parts of the world. Once again, of course, we're here sa ating pong bagong episode ng ating Marites TV and UAE. And of course, we've got our very special guest with us tonight. Of course, I'm with my co-host Rami and of course, none other than Sis. How do you spell your Pat? Sis Pat? P-A-T. Patricia? Short ba yan ng Patricia? Okay, right. So, ngayon po, ang pag-uusapan natin is ang repatriation ng mga Filipinos na libre. Narinig mo na ba yan, Rami? Oo. Lately, Kasi sarili ko sa mga tinatawagan ng consulate konsulado kung gusto ko umuwi. Kung gusto mo ba, yes. Anytime, pwede naman. Yeah. Doon kung sa hindi nakakaalam o hindi pa aware, meron po tayong program na ginawa ng migrant workers, di ba? Yung pong mga Filipino na gustong umuwi dahil po sa mga nangyayari, pwede po umuwi ng libre. Ngayon, merong mga Filipino na nagsasabing, naku, scam yan, o naku, hindi totoo yan. So, ngayon po, andito po si Sis Pat. Yung anak niya po, umuwi kagabi ba? Kanina? Kahapon, yan. Hinatid pa nila. Ay, kwento mo nga sa amin, Pat, ano yung nangyari? Ano yung experience ng anak mo tungkol doon? Yeah. Yung anak ko kasi dito, dumating siya 2004. Okay. Maganda naman ang work niya, kaya lang, unfortunately, nagsara yung company. So, nahirapan Dahil sa sitwasyon? No, not that. Okay. Before pa. Before. So, nahirapan kaming kuhanan siya ng Panibagong work. work. Okay. Nahirapan kami. So, nag-overstay siya. Okay. Ngayon, Nag-accumulate yung overstay. yes, lumaki ang fines. Okay, ngayon- edit naman namin yan. Okay, So at tapos? ngayon, lumaki yung fines. Nahirapan kami kasi isa lang anak ko na nag-work. Ako Okay. naman ay, siyempre, hindi naman permanent ang aking trabaho. O ngayon, so, nung nagkaroon ng problema rito, siyempre, lalong mas nakakatakot kasi walang papel walang papel yung anak ko. Ngayon, nagkaroon ng program ng government natin ng repatriation. Nang dahil sa gera. Nang dahil dito sa conflict Dahil dito sa parang Middle ganun. East, no? So ngayon, hesitant pa rin kami kasi wala naman nagbibigay ng proper information sa amin. Yes. Yes. Nakakarinig ka ng mga haka-haka. Nakakarinig kami ng ganito, ng ganyan. Hindi totoo. So, medyo natatakot din kami pumunta sa AWIR, baka i-hold yung anak ko. So, nagtanong kami, ang sabi naman hindi raw, pero andun pa rin yung takot. siyempre. May kaba pa rin. Tanga. Pumunta kami ng AWIR, pinabalik kami, punta kami doon sa AWIR, pumunta kami ng AMIR. So, cut the story short, Nagpunta kayo ng embassy? Punta kami ng consulate. Consulate, okay. So, punta namin ng consulate, pinapunta kami ng AMIR. From that, nakakuha kami ng outpass. Okay. Okay. So, ngayon, bali yung overstay niya, hindi na tinignan yon. Hindi na, wala na. Nagbigay na ng outpass. yes, Okay. outpass na siya. Right. Ngayon, ang dito is napakarami namang nakapila Okay. sa government. So, yung outpass ng anak ko napaso. Pero inassure naman siya ng consulate na aayusin Walang nila. problema, Walang ayusin. problema sila na mag-update ng at hindi na rin kami magbabayad. Basta raw, nung pagpunta sa consulate, binigay yung passport, ilang araw bago siya tinawagan? Tinawagan nga sa actually early morning Okay. Nagulat kami, alas ka sa madaling araw may message siya, aalis na No, siya. I mean, ilang araw niyan sa kanya. Bali ilang araw bago niya naman na-schedule na lilipad na siya. Mga 1 week. 1 week. Mga 1 Kasi, week. kasi ano yan kuya First come, first serve. Siyempre may mga nakapila, maraming hindi, tao. Kuya, kasi meron pa silang clearance sa dadaanan. Siguro, pag may nag-aasya, kasi Oo nga, pero at the same time, dadalhin pa sa... may mga nakapila ng iba. Oo. Okay. Kaya kaya binibigay yung passport kasi dinadala rin nila sa... Sila nag-aayos sa ibang mga abirya. Bago nila sabi, clear na, pwede na lumipad. Yan. Actually, nag-ano din kami kasi maraming sabi-sabi na hindi totoo yan, hindi ganito. Tapos Sila mismo nag-aayos. nung sinabi ko na aalis na yung
anak ko, may nagsabi pa sa akin na magdala raw kami ng pagkain kasi nagugutom daw yung mga tao sa aeroplano. Magugutom. Okay. Nagugutom. Sabi niya, oo, hindi naman siguro totoo yan. Sabi ko na ganyan. Tapos Pero in case, nagdala pa rin kayo. Nagdala pa rin. Okay. Pero yun, kabaliktaran. Grabe. Sabi nga So dumating kayo doon, anong oras bale? dumating kami sa assembly point ng 2 o'clock. Assembly point is sa Abu Dhabi. Dito sa Dito. dyan sa Okay. may malapit sa consulate. Okay. So from there, binahi sila papuntang Pinakain mo, binibig Pinakain. muna sila. Oo. Kung anong gagawin, binigay yung mga documents nila. Okay. Pinakain sila. Okay. Nagkaroon sila ng konting program, may kantahan pa nga doon eh. Okay. Very nice. Kasama nila. Tas, sabi mo nga, binigyan pa ng pera. At dumating si Sir Hans Kakdak. Oo, dumating si Secretary Naka-OWAS Kapdak. secretary na. Siya ang ano. Okay. Napakabait, na-meet ko siya talaga. Ang bait Personally niya, na as in. kausap. May picture pa nga kaming dalawa. Okay. Sila ni Ma'am, Tapos sila ni Ma'am binigyan Pai. yung first assistance ng ano ko, inabot sa nakalagay sa sobre kasama ng mga documents. Magkano yung assistant? 700 dirhams. 700 dirhams. Okay. Binigay nila. So ngayon, pagkatapos noon, naghintay sila, may bus na dumating, niyatin sila sa Abu Dhabi. Doon sila, Okay. doon kasi ang ano, manggagaling. Anong aeroplano? Actually, is a chartered Chartered plane daw. Na- Hindi siya commercial plane. Moldova. Russian plane. O kasi may nag-donate niya eh. May nag-offer. Kaya last time si isa kaibigan natin sa church, kasi nasakyan nila is Singapore. Singapore Airlines naman. Okay. Sabi nung anak ko, super busog daw sila, super busog as in. Tapos So pagkatapos, hindi pala totoo yung chismis. Ay, hindi. Kasi nasabing nagugutom sila sa Nakakain pa nga kami plano. nakakain pa nga kami Meron sa pang pagkain chismis na nila eh. hindi daw totoo yung binibigay na assistance. Hindi, yung Totoo pag-uwi nila sa pala. Pilipinas, may makukuha pa silang... pagdating nila doon sa Pinas, pinakain muna sila. Tumawag sa iyo ba? Pinakain Tumawag muna sa kami, kanya. mami. Sabi niya ganyan. Tapos, binigay na naman yung assistance na 20,000 pesos. 12,000 pesos. Pinagutat pa kamo. Tapos nandun sila ngayon, natutulog sila sa hotel. Bago- Tapos yun, bukas ihahatid sila ng bus papuntang Nueva Ecija. Okay, hanggang sa Hanggang lugar sa nila. destination. Hanggang destination. Okay. Tapos So, yung mga uuwi ng Bisaya at Mindanao, nag-aantay sila naman ng ticket lang papunta. Kaya. From government din yun. So there you are, ladies and gentlemen, ito po first-hand experience. So dun sa mga gusto po talagang umuwi, huwag kayong matakot na kesyo scam yan, kesyo magugutom sa eroplano, kesyo walang assistance. Hindi po totoo lahat yan dahil ito po si Miss Pat, yung anak niya po, kauwi lang, busog naman daw sila sa eroplano, naibigay yung 20,000 pesos, nabigyan pa sila ng 700 dirhams. So, yung pong mga gustong umuwi na Filipino Ano yun na nag-aalanganin, no? Ano po yun, alam ko, pagkakaalam ko, OWA or kahit hindi ka OWA member. Oo, maski po, basta Pilipino. Importante lang doon, Filipino ka at saka maski wala kang papel. Basta bigay mo lang, kasuhin mo nila, sabihin mo lang yung problema mo. Kasi parang nagpangbalita ko ng huli, parang nagbigay sila ng secret amnesty, pardon dun sa iba. Lalo sa mga may sakit. Walang papel, may mga Tsaka sakit. direct tabarin pa lang, ginawa na nila yung time na yun eh. Na nagpapaan talaga sila. Before, oo. Hanggang ngayon Kaya nga sabi ko nga sa kanila kung kayo po may problema, wala kayo ibang tanongin kundi pumunta lang kayo talaga sa konsulado. Huwag kayo makinig kung kani-kanino. Oo. Basta punta lang kayo doon, andun naman si Miss Cecil, andun naman si ang Department of Budget Worker, si Attorney Islam, andun naman yung mapagalungin, ang mga may mga naging Accommodating talaga sila. Oo. Hanggang nando all out Kung mga talaga. problema ko sila rin talaga yung tumagot at tumulong. Okay. Ano ngayon, ano ngayon ang bibigay mo ng advice sa mga gustong as in naka personal mong naramdaman sa anak mo pa? Actually, so thankful talaga ako na sa nangyari Advice mo sa ngayon. kanila. So ngayon, kung ako sa inyo, kung ako ang nasa kalagayan talaga na ay avail ko talaga yung service ng government natin. Kasi hindi, tayo lang dito sa Dubai ang meron yan. Ang ibang lahi hindi nila nararanasan yan. O tayo lang Tayo lang talaga. Okay, and for those foreigners who have Filipino friends or for those who have Filipino helpers in the house, just to let you know that we have now an ongoing program that's given by the Philippine government through the Migrant Workers Organization for any Filipinos that wanted to go back home and avail of the free flight going back home. Then all you've got to do is get in touch with the Philippine consulate
here in Dubai or the Philippine Embassy in Abu Dhabi, and they will help you to process all the documents needed so you'll be able to travel back to the Philippines for free. So, yun po. So, thank you very much. And of course, once again, we're here at Marites TV in UAE. And don't forget to like and subscribe, of course. And we'll see you on the next episode. Bye-bye!